Peter, First Peter. Ito yung sulat kahit saan ay sinulat para sa mga simbahan, katulad din po ng ating simbahan sa ating kapanahunan. So, it means the first letter of Peter ay kinakailangan po nating basahin, kailangan po nating i-treasure at paniwalaan sa ating kapanahunan. As we study the first part sa chapter 1 ay nakita po natin at nalaman po natin kung paano po tayo mamuhay ng merong kagalakan in spite of everything, and there is hope and love. Kung saan ay ang isang Kristiyano ay he was mocked. Alam naman po natin at naranasan natin po yan. At sometimes they are maligned. Nangyari sa buhay po natin, ang may sa lahat ay hindi tayo naintindihan. Bakit? Dahil sa ating paniniwala at sa ating pamumuhay. Ayan po yung nangyayari. So, in order to do that, para magawa po natin po yan, at may pamuhay po natin po yan, Peter reminded of that this is the true grace of God. Kung wala po ito, we cannot stand. That's why by true grace of God, we can stand firm. Bago po natin umpisahan, binabati ko muna kayo ng isang magandang panahon sa pangalan nating Panginoon. Right? Kayo po ay magalak at matuwa dahil nasa inyo po yung tunay na kayamanan, yung kaligtasan na pinagkaloob po sa atin. And this is the reason why we joy. Ito yung pundasyon ng ating kagalakan, right? Hindi yung meron ka, hindi yung meron ka sa iba, hindi po yun. Kasi pag nawala po yun, wala ng kagalakan po natin, right? Kaya ito yung magiging pundasyon po natin. That's why Peter, through the message na ating napakinggan, ay matutulungan po tayo ni Peter how to prepare our mind for action. Sabi nga niya doon, kasi talian po natin, we have to tie our minds or to give up the loins of our minds. Ibig sabihin, to endure discomfort. And alam naman po natin na buhay Kristiyano ay talagang kasama po yan. Pero we can joy. Pwede kang magsaya na kahit may problema ka. Ibig sabihin, pwede kang magsaya kahit umiiyak ka. You can joy even you are crying. Yun po yung nais na ipakita sa atin. Dahil ang Panginoon po natin ay siya yung magiging example po natin. Dahil alam niya, tatahakin po natin ang kanyang dahil yun po yung sinasabi ng Biblia. Right? Pero tandaan po natin mga kapatid, kaya po tayo nagdaranas po dyan, ay we are faithfully through suffering because ito po yung magsasanctify po sa atin. Ito po yung magbibigay ng purity of our faith. It strengthens us. It purifies your faith. Okay? Na kahit mangyari po yan, we need to remember that we are safe in God's grace. Bakit? Kasi pinili ka eh. He chose you before the foundation of the world. Yan po yung basihan ng ating kagalakan. Okay? Yan po yung biyaya na tunay
that we can rejoice no matter what our present circumstances in our life. Diba? Yun po yung magbibigay po sa atin. That's why we have to reminded that our joy ay hindi pwedeng agawin po yan. Because your joy was rooted, no, sa kaligtasan na pinagkaloob po sa atin. Mismo ang Diyos ang ating kaligtasan. Ito po ay ibinigay sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nanangan po sa atin. And we hope and we wait for this salvation. At ito yung nagbibigay po sa atin na magalak. Na kahit ano man yung problema mo, either malit man yan, malaki man yan, we don't know. Dahil ito, sinulat ito during the time, those Christians are, sila po ay talagang inuhuli. No? Mapalad po nga tayo dahil may simbahan po tayo. But these people, ay wala man lang silang masulingan. We are privileged. In our text today is in verse 10 hanggang verse 12. Yan po yung magiging text po natin. While yung pinag-aralan po natin last time, verse 6 to 9, so we can rejoice because of your inheritance. Dahil meron tayong mamanahin. Regardless what your situation are, you can rejoice. So, hindi lamang po yun ang magiging dahilan, meron pa. Kaya ito, pag-aaralan po natin ang chapter, verse 10 hanggang verse 12. So, before that, let us pray first. Panginoon namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagsusumamo po sa inyo. Sa oras po ito, na sana ay bigyan niyo po kami ng pang-unawa. Maintindihan po namin ang mensahe na ilalatag po ninyo sa aming harapan bilang mga Kristiyano, sapagkat ang mensahe po ito ay nagkataon na matutumayan po namin. Na kahit wala po kaming dinaranas ngayon, pero we don't know, Lord. Maybe tomorrow or maybe pang-araw ay darating po ito. Subalit sa pagkakataon po nito ay na-advance na po ito. Salamat sapagkat para sa inyong mga mananampalataya ay laging eksakto, prepared. Kaya salamat po sa magiging mensahe po ito, Panginoon. Paspasan po ninyo ang aming pangunawa, lalo na po sa mga makikinig. Kaya maraming salamat po Diyos sa umaga po nito. Pangdalan sa pangalan ng Jesus. Right. So, ibig lang sabihin, ang mga Kristiyano during that time, na kahit sila po ay walang masulingan, pero nagkaroon po sila ng pribilehiyo na malaman ang kaligtasan. Ito po ay tawag ito ay masugid na sinasaliksik ng mga naunang mga Kristiyano, lalo na mga propeta, na gusto nilang makita, maranasan ang kaganapang pong ito. While sa atin, we are privileged because sa ating kapanahunan, natunghayan po natin ang kaligtasan. Though that time, many Christians scattered through Asia Minor. Asia Minor, it's Turkey. Turkey. Ito yung panahon kung saan ang ating Panginoon Hesus ay na-fulfill po niya ang pagkakataon, and it's been revealed to them. Right? Para sa atin din ay na-reveal po sa atin, kaya pribilehiyo po ito sa atin
na dapat po i-enjoy ng bawat Kristiyano na hindi po na-enjoy ng mga iba. Even the angels, they did not enjoy. Hindi nila naranasan ang mga bagay pong ito. While sa atin ay naranasan po natin. Now, meron po tayong tatlong titignan dito sa ating text. Una, yung pribilehiyo. No? Living in the privilege of that time, of this time. Kaya tayo, nag-i-enjoy po tayo sa panahon pong ito. Right? Naalala niyo ba si pangalan nito? Yung nag-invento ng time machine. No? Ang time machine kasi, yung gusto mong balikan. Balikan yung panahon na kung saan ay may mga ibang karanasan. Kaya kung ito ay babalikan po natin sa panahon nila, ay hindi mo nanaisin. Right? Hindi mo nanaisin because gusto mo bang maranasan yung mga naranasan nila? Hindi. Hindi ako pupunta po doon. No? Ayaw ko na maranasan po natin po yun, yung kanilang naranasan. Kaya of course, ang hanapin po natin bilang isang Kristiyano, kung saan yung time at panahon na walang against sa ating likas. Kaya this is the time. Yung ating panahon. Imagine, enjoy po natin ang panahon na kung saan malaya ang mga Kristiyano. Wala nang tututusin, walang persecution dito sa ating kapanahonan. Dito sa ating lugar, pero sa ibang lugar, marami. Mga kapatid po natin, they are beaten, they are dying dahil sa pananampalataya nila, dahil sa kanilang pamumuhay. Maybe we don't know na gano'n na nangyayari, but that's the reality na maraming mga Kristiyano na kung saan ay dumaranas ng paghihirap, o hindi lang paghihirap, kundi kahirapan o kamatayan sa kanilang pananampalataya. Bilang mananampalataya dahil kay Kristo, dinaranas nila po ito. Kaya hindi natin nanaisin yung mga ganong pagkakataon. Kaya ito yung pagkakataon kung saan tayo po ay mag-i-enjoy. Kung gusto mong bumalik sa panahon ng ating Panginoon, kung saan nagpipreach over the mount. Yung Sermon on the Mount. Gusto mo yun? Maganda yun dahil maraming mga nakikinig. Pero we cannot. Dahil nangyari na po yun. At saka hindi po pwede. Kaya sabihin natin, meron tayong machine, ay hindi po pwedeng pumunta po doon. Kaya ang ibig ko lang sabihin, si Peter ay pinapaalalahanan po tayo itong panahon natin na kung saan nasa atin ang pribileyo sa bawat isa sa atin. Because our time is the time kung saan ay na-fulfilled yung sinasabi ng aklat, ng lumang kasulatan. Diba? You are most privileged sa panahon po ito. Dahil na-fulfill yung kaligtasan na kung saan ay maraming nag-aabang nito. Kaya ito ang isang dahilan na magalak ang Kristiyano. Beyond that other reason kung bakit magalak ka. Diba? Pero huwag kayong maniwala na sinasabi ng mga ibang Kristiyano ng ibang mga ngaral na ang Kristiyano daw ay never na makarananas ng mga ganito. Diba? Mali po yun. Kahit sabi mo mga Kristiyano, ay talagang daranas ka ng suffering in your life. But the advantage is you have hope. Namumuhay po tayo ng may pag-asa. That's why, ang advantage po natin ay pwede po nating sagupain at mapanalunan yung mga ganyang bagay because we are living in hope. Iyon po yung maganda. So, tandaan po natin
At bagamat mga ibang Kristiyano, talagang sila po ay nabubuhay sa mahirap na paraan, subalit ay nakaya nila. Dahil merong silang pag-asa na kung saan ito po ay ipinangako ng Diyos sa kanila. Yun yung nagbibigay po sa atin ng pag-asa at yan din yun ang nagpapaalala po sa atin. Why? Because we have the unshakable foundation for our joy, for our perseverance. Kaya tandaan po natin, kapag ang kagalakan mo ay sandig sa meron ka ngayon, kapag nawala po yan, wala yung kagalakan mo. So, where is your joy? Nasaan ang kagalakan ng mga Kristiyano? Ang kagalakan po natin, of course, kung alam po natin kung sino ka ba ngayon bilang tao? Right? Sino ka ngayon? Diba Kristiyano ka? Ikaw ay tao na merong pag-asa, meron kang pananampalataya, at alam mo kung saan ka rin pupunta. Diba? And that's the great joy. At iyan ang ground of your joy na hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng palitan. Right? Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Okay? Now, in verse 10, the prophets during that time believed, right? Before the Messiah revealed, okay? Of course, sila din po ay nagagalak. Pero alam nyo, yung kagalakan na yun ay nasa kanila. Kahit hindi pa klaro sa kanila ang kaligtasan o kung sino yung Messiah, ang magiging katauhan po nito, okay? Ay sila po ay nagagalak. Dahil of course, ito po ay nagbigay sa kanila ng pag-asa that these promises of the coming Messiah are fulfilled. Actually, itong mga prophets po ito, they are longing. Siguro tinitignan nila about the first century Christian until 21st century Christian, and they search carefully and inquire carefully. Imagine yung kanilang pagsaliksik. So, ibig lang sabihin, natutuwa po sila. Sa atin, bilang mga Kristiyano, we are. But the rest, sapat na sa kanila na malaman nila ang kanilang kaligtasan. Pero hindi ganyan. Kung talagang ligtas ka, at alam mo, ay talagang magsusumikap po tayo, sasaliksikin po natin kung ano ang katibayan ng ating pagiging Kristiyano. Okay? That's why those prophets, they are carefully searched kung ano yung magiging circumstansya ng parating na Messiah. Sa atin, hindi na natin tinitignan kung ano yung circumstansya ng pagdating ng Panginoon. Basta enough for us na malaman po natin, we accept Christ as Savior. Di ba? Kung talagang masino po tayo yung magiging Kristiyano, tinitignan natin lahat ng mga circumstansya kung ito. Why? Because ito ay magpapatibay, magpapatuo sa atin na talagang totoo nga na merong Kristo na nagliligtas. Kaya some ay ganoon na lang ang kanilang pagkakaintindi nila. Kaya sometimes ay ganoon na lang pagka nangyari at binibitawan na nila. Ganoon na lang kadali. Ang kaligtasan ng isang Kristiyano ay madali nilang bitawan. Diba? Pero itong mga taong to, hindi pa nga nila nakikita, pero
talagang be carefully searched. Okay? Talagang pinagsumikarapan nila. Why? Because it is a great interest to them na makita nila kahit man lang yung fulfillment ay matanaw nila. Right? Pero nag-i-enjoy po sila. Nag-i-enjoy po sila kahit wala pong kaganapan. While sa atin, ay hindi. Parang mainit, sometimes malamig. Parang hindi tinatanggap, parang hindi pribileo na malaman ng mga Kristiyano ng kaganapan ng kaligtasan na yung nangyari. Kaya sometimes malamlam. Kaya makikita mo, ang Kristiyano na talagang tunay na tinatanggap po ito ay hindi sila tumitigil. Dahil sa kanila, hindi na makakapigil kung ano man ang gusto nilang gawin. That's why they are doing yung kanilang best para masakatuparan. Diba? Kasi yun po yung magbibigay po sa atin para magpatuloy po tayo. Pero kung hindi, ay wala po tayo. Hindi po natin gagawin po yan. Okay? So itong panahon kung saan si Peter, sinulat niya po ito, ay nag-enjoy. Basahin mo ang Peter. Balik-balikan mo, mag-enjoy ka. Okay? Mag-enjoy po tayo. Kaya sabi ko, it's a treasure na mabasa po natin po ito. Okay? Well, because makikita po nila ang kanilang future generation. That's why those Christians in Asia Minor, okay? Kahit nasa panahon sila ng persecution, nag-enjoy sila. Parang gusto natin pumunta doon para ma-enjoy din natin. Kasi pag walang persecution, parang lang ang Kristiyano parang isubulaki lang, di ba? Pero kapag may persecution, talagang doon natin makikita na talagang tunay na Kristiyano ako. Di ba? Mapapatunayan ko na talagang tunay na Kristiyano ako. Di ba? Pero kung wala, ay malamlam ang buhay ng Kristiyano. Itong mga propeta, no, na nagsasaliksik kong ito, ay ito yung kaligtasan kung saan they are prophesied. Okay? Imagine, kapag nagsabi na merong nagliligtas, merong tagapagligtas sa ating kapanahunan. Bagamat may mga preacher na nagsasabi na mayroong nagliligtas. Di ba? Ay sa atin talagang hindi natin binibigyan ng pansin. Dahil maaaring hindi tayo interesado o maaaring hindi natin binibigyan ng importansya ang ating estado, kinabukasan, ang buhay natin. Diba? Pero sa kanila, ay talagang they are carefully inquired because mahalaga po ito. No? Kaya ikaw ngayon, nag-i-enjoy ka nag-i-enjoy po tayo sa pag-aaral mo ng 1 Peter. Kahit mga Christian during the time, ay talagang nag-i-enjoy sila. Diba? Yun, naka-lockdown sila, nakatawid po sila. Kaya kung wala po ito, walang Kristiyano na makakatawid. At sabihin mo matanda ka ng Kristiyano, kung wala ito, hindi ka makakatawid. Now, tignan po natin how the Spirit testified. Ang una, yung mga prophets. Ngayon naman, yung Spirit. Sasabi po kasi dito, the Spirit of Christ. Either Spirit of Christ, the Holy Spirit, it's the same. Okay? Na ibig lang sabihin ni Peter
na kung saan ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay ng inspiration sa mga propeta to predict the Messiah's coming for salvation. Okay? At ito po ay nakatalaga sa mga during the time, they are elect exile. No? Sila yung mga pinili. Kasi wala namang makakapagtiyaga na kung hindi ka pinili o itinangi, no one can tagto. Walang pwedeng magtiyaga. Di ba? Kaya nga nagtatiyaga because if you believe, dahil before the foundation of the world, He chooses you. Kaya nandito ka, nagtatiyaga ka. Di ba? Kahit anong problema, kahit anong sitwasyon, nagtatiyaga po tayo. That's why, ito po yung sinasabi ni Peter. Even those Christian, kahit sila po ay inaanting under persecution, ay talagang baliwala sa kanila. Kaya ito din, ang magbibigay po sa atin na kaya po natin because the Holy Spirit indwells in us. Yan po yung nag-i-inspire po sa atin. Kaya makikita mo, ang tunay na Kristiyano talaga, nagpipersevere po siya dahil mayroong nananaan sa kanya na siyang nagbibigay para mag-persevere po siya. Dahil siya yung palatandaan na tunay na Kristiyano. Kaya maraming nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, but here, no? Sinasabi ni Peter, bagamat ito po ay nagbigay ng inspiration sa mga prophets, of course, sa atin din. Ikaw, hindi lang naman mga prophets ang magbibigay o magsasalita ng kaligtasan para sa kanila. No, ikaw din. Diba? Kaya natin naihahayag ang salita ng Diyos o yung gospel sa kanila because the Holy Spirit inspired us. No? Siya nagbigay ng inspiration para tayo po ay makapagbahagi din ng magandang balita sa amin. Kaya yun po yung trabaho ng banal na Espiritu kung saan ibinigay sa mga propeta. Kaya they are inspired para sabihin at aralin ang kapanahunan ng tagapagligtas. Kaya sila po yung now, yung banal na Espiritu, ang trabaho po nito ay siya yung magbibigay ng inspiration. Okay? At yan din ang magbibigay po sa atin para ma-preach po natin yung magandang balita. So ay kahit sabihin po natin na wala po tayong gift sa evangelism, but the Holy Spirit set apart, okay, men or women, okay, to impart the gospel. May mga talagang akala natin talagang gifted po sila. Pero yun talaga ay itinabi ng banal na Espiritu for this work. Bagamat sa atin, open sa atin po ito. Open po sa bawat Kristiyano. Kaya pinagkatiwala po sa atin ang gospel. Kanina pinagkatiwala, of course, para sa atin. Kasi hindi pwedeng ipagkatiwala po ito sa mga iba. Sa atin ito pinagkatiwala. Okay? Hindi sa iyo. Okay? Na kung saan ito ang magbibigay po sa atin to empower us. Okay? To be witnesses. Diba, yung mga disciples, mga apostles,
chapter ng Acts chapter 1 verse 8. Nung nasa kanila na yung Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit. Diba? Ang dami kagad ang kanilang nabahagi niyan. Daming nag-response. So, ganun din po tayo, mga kapatid. No? Kaya, katungkulan po natin. Bagamat ang mga ibang Kristiyano ay hindi nila binibigyan ng pansin ng mga bagay po ito. But, pag ito ay ginawa mo, sigurado, may mangyayari. Hindi na nangyayari sa kanila. Maraming nag-response. Siguro, itong mga Kristiyano during that time in Asia Minor, ay hindi lang sila nagtatago dahil sila po ay pinipersecute. Pero yun yung paraan para sila po ay makapagbahagi ng magandang balita sa kanila. At lumawig. Diba? Kasi kung persecution, magtatago ka na, hindi po pwede po yun. Nasa kanila yung empowerment ng Holy Spirit, kaya hindi nila inalintana yung kanilang kinalalagyan, ang kanilang sinasapit, kundi nakita nila. Yun ang kanilang pangunahin. Nakita nila na yung persecution during the time ay yun yung mga kadahilanan para makapag-share sila ng gospel. Kasi kung wala po yun, of course, magiging kampante lamang po tayo. Di ba? Tingnan mo, kapag mayroong persecution sa isang lugar, nagbibigay po sa atin ng kalakasan para lalo pa natin i-share ang gospel. So, yun po yung nangyari sa mga Kristiyano pong ito. They proclaim, no? The Holy Spirit empowered them to proclaim the gospel. And, of course, naranasan po nila yung power to preach the gospel. In spite of the present suffering, during the time, they are privileged to share the gospel. Kaya mapalad po tayo. Hindi lamang ni-enjoy po natin yung time na yun, kundi meron din tayong panahon para ma-share ang magandang balita. Ito yung gustong ipunto ni Peter sa mga mambabasa. Yan ang gustong iparating ni Peter para sa lahat ng mga mananampalataya. Kasi na-fulfilled na. So, anong gagawin po natin? Okay? So, anong ibig sabihin? It's the time of salvation. That's why we live in this time. Kaya mga sino ka man, o anuman ang iyong magiging buhay, if you trust Christ, then you are privileged to share the gospel. Nararanasan po natin. Nag-i-enjoy po tayo mga kapatid sa bunga ng ating kaligtasan. No? It is true para sa atin. Alam, meron din tayong pribilehiyo din na ipangaral din ang magandang balita. Okay? So, hindi lamang po yan, kundi bilang mga Kristiyano during the time na experience nila ang kaligtasan. Kahit sabihin mo, under persecution po sila. Okay? Dahil hindi lang nila nararanasan yung panahon ng kaligtasan, kundi nararanasan nila ang panahon ng pagliligtas. Dahil
in comparison sa mga binanggit po dito, even the angels, ay hindi nila naranasan po ito. Kamat, yung mga talagang 1/3 ay talagang hindi nila maranasan po ito because they are doomed, no? Alam na nila yung kanilang pupuntahan o yung kanilang destiny. Pero itong natira, hindi na naranasan po ito. Kaya nainggit din sila sa atin. Nainggit sila sa ating kapanahunan. Nainggit sila. Bagamat itong mga anghel pong ito ay nandun po sila sa trono ng Diyos. Pero bagamat ang trabaho po nila is to alalayan yung mga tagapagmana ng kaligtasan, siguro nakikita nila bakit kami hindi namin naranasan po ito. Okay? Bakit hindi nila maranasan yung God's plan, no? Ng kaligtasan para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Mahalin sila, hindi ang kanilang pakiramdam. Even the prophets, no? Na inayag po ito, ba't hindi nila ito naranasan? Kaya mapalad, no? Ang tao ngayon. Mapalad tayong mga nakuna bilang mga Kristiyano. Ang gagawin na lang nila, kapag mayroong isang taong kaluluwa na naligtas, anong ginagawa ng mga anghel? Pagamat hindi nila naranasan po yun, they rejoice. Diba? Natutuwa sila. Hanggang doon na lang. Okay? Hanggang doon na lang ang kanilang naabot that they understand enough about salvation to rejoice in heaven. Kapag ang isang kasalanan ay nagsisi. Diba? Kaya they never experience God's salvation. Kaya hindi sila. Dumat, ang magiging trabaho lang nila is only to look. Long to look. Okay? For God's salvation to those undeserving people, undeserving humanity. Yun na lang ang kanilang pinitignan. Okay? Hindi nga nila naranasan kung paano sila ma-relief eh. Well, tayo, naranasan po natin. Diba? Hindi nga nila naranasan kung paano magsaya. But to us, we are. Hindi nila naranasan yung liberation. And the wonder. Okay? Yung wonder, yung pagkamangha. No, kung paano naligtas ang isang makasalanan. Yeah. What a privilege we have. Isang malaking privilege. And yan po yung bibigay ko sa atin. Unexpressive joy. Kaso, sometimes Kristiyano ay ayaw. Diba? Ayaw magalak. Kaya no matter how hard life is, diba? Sa kanila talagang hard life yun. Sa atin, kahit walang hard life. Pero may mga hard life din dahil sometimes gobyerno natin ay hindi tayo nabibigyan ng gusto po natin, di ba? Hindi. Sa kanila, yung talagang actual na inahanting sila. Pero sa atin, ito, sometimes gobyerno natin. Gusto natin naman, pero hindi nila naibibigay. Sometimes, kikita po natin that there is a discriminatory o pag mayaman ay nabibigyan ng mas magandang pagkakataon para sa atin, hindi.
Di ba? Kaya, pinagpabahala na lang natin sa Diyos. But again, ay hindi yan po mag-aalis ng kasiyahan na kung saan pribilehiyo po natin na mamuhay. Okay? Ngayon, because of Christ, na kung saan na-experience po natin ang pagliligtas. Kung ikaw ay iniligtas sa mas malaking bagay na hindi kaya ng iba, how much more? Yung mga maliliit na bagay. Kaya magsaya po tayo. Kaya mga kapatid, let's take the comfort. Okay? Kunin po natin yung comfort. No matter ano man ang mangyayari sa buhay na ito, mawalan ka man o anong bagay na mawala sa iyo. But because of our faith in Christ, you are more than privileged than the prophets or the angels or anyone. Hindi pwedeng sukatin po ito. Eh, nung pinag-aaralan po natin po ito, yung mga nakaraan, at alam na po natin ang mga kadahilanan kung bakit meron, ang dalakala po natin ay paghubog lang sa bawat Kristiyano, kaya may mga suffering, anything na naranasan po natin. Hindi pala. May mga kadahilanan pa pala na dapat i-enjoy ng isang Kristiyano. Diba? Akala natin na isang paraan para mahubog ang isang Kristiyano. Hindi pala. Okay? May kadahilanan pala, bukod doon. Diba? Yung pala, pribilehiyo pala sa atin. Kaya kapag meron kang dinaranas ngayon, o ano man, ang kinakaharap mo ngayon, pribilehiyo sa iyo. Diba? Pribilehiyo sa iyo. Why? Pribilehiyo yun, karoon ka ng suffering. Diba? Pribilehiyo to enjoy yung kaligtasan ng Diyos. Pribilehiyo po yun. Para ma-share o may bahagi din. No? Yung tinatamasa mo ngayon na kagalakan. Hindi nila tinatamasa. Ano yun? Kaya ingkit ang mga propetang ito. Mga anghel na ito. Dahil na-enjoy po natin yung biyaya ng iyong kaligtasan. Na-enjoy po natin lahat ng mga pribilehiyo nito. Okay? So, no matter how life is hard. Yan, temporal lang naman yan. Sabi naman ng nag-aaralan po natin. Hindi naman yung forever. Okay? Kaya, it's a good thing na temporal lang sa amin. Kaya, okay lang. Diba? Sometimes, gano'n. Pero hindi. Pagamat temporal po yan, pero the joy, the privilege na binigay po sa atin, we have to enjoy. Eh, ang hirap pag ang isang Kristiyano ay wala sa kanila. Diba? Hindi ka makamove, hindi ka makapag-advance sa pagiging Kristiyano. Yung mga kapatiran po natin sa mga ibang bansa, na bagamat sila po ay talagang dumaranas
Pero bakit sila nag-i-endure? Bakit sila nandoon? Bakit ayaw nila umuwi at tumakas? Pabalik dito. Salamat po tayo because hindi tayo kasama doon. Sa pinadala doon. Diba? Nandito tayo para bagamat sila ay nag-i-enjoy in spite of their situation, tayo naman nag-i-enjoy po tayo in spite of our situation, so the same. Kaya lang, nandito po tayo sa lugar na kung saan ay talagang ini-enjoy po natin. But if, di po natin alam, tapos na ba yung sinasabi po nilang tribulation na nangyayari during the time it is already happened to them? O meron pang first wave, second wave, third wave of persecution? Maybe. Hindi po natin alam. Ayun, sa pag-aaral po nila sa kanilang kanya-kanyang eschatology. Kasi hindi pa natin binubuksan yung ating eschatology. Kaya we cannot tell na meron pa o wala na. Pero dito sa mga ito, kapanahunan po ito eh. So, during the time, kapanahunan nila. Na ma-enjoy po nila ang pangakong kaligtasan. Until now, ay naabot tayo sa kapanahunan po iyon. But we don't know kung ano pa yung susunod na kapanahunan until the next generation to come. Right? Hindi natin alam. Pero basta isipin po natin, we are privileged people. We are a joyous people. Yun yung kinakatuwa po natin. Kaya, again, we have to treasure itong sulat ni Peter. We have to reread. Basahin hanggang sa may kabisado po natin. At sabi ko, isa naman ang pribileyo ng isang Kristiyano that we can smile as we cry. Walang makagawa po nun. Diba? Balik na yun, makagawa po nun. Ay, tumatawa. Ikaw ay umiyak. Ibig lang sabihin, naka-address po ito sa Kristiyano na kahit meron malaki, ay nagagawa mong tumawa. Did you do that? Nagawa niyo na ba yun? Nagawa na ba natin po yun? Of course, nagawa natin po. Every time. No? Every time na meron po tayong kinakaharap. Kaya, again, to challenge to those wala pa kay Christ, this is the time na dapat po natin ma-enjoy, makita na yung fulfillment ng prophecy about Christ ay nangyayari na. Kaya huwag ka nang maghintay pa. No? This is the time for salvation, to enjoy the promises of the blessings of salvation. Kaya inahamon natin ang mga nakikinig sa ating online na kung wala ka pa, aksidente na nakapakinig ka, this is the time for you na makita mo na ang kaligtasan was already fulfilled through Christ. Kaya ang gawin mo na lang, saliksikin mo na lang kung ano yung circumstansya ng panahon na yon, kung ano ang ginawa ni Kristo. Saliksikin mo na lang kung bakit siya ay pinako sa krus. From time to time, binabanggit po ito pagdating ng mahal na araw. Hanggang ganun na lang ba? Ang pang-abot po natin ng pangunawa. Hindi ba tayo
kikilos at gawin ang ating responsibilidad para paniwalaan ang ginawa ni Kristo para sa ating mga mananampalataya. Ito yung magbibigay po sa atin lalo pa na kumilos. Kasi pribileyo yan. Kung yan ay nalis po yan, wala ka ng pribileyo. Hindi na tayo mabibigyan ng pribileyo kapag yan ay lumagpas po sa atin. Privilege we have. Habang ini-enjoy po natin, habang meron po tayong kagalakan para sa ating kaligtasan. Now, it is also our privilege to part them kung ano yung ginawa ni Kristo para sa kaligtasan. Tayo po. Maraming salamat po Diyos sa aming natunghayan, sa mga katotohanan na saan ay na-discover namin sa pamamagitan po ng sulat ni Peter, First Peter, mga bagay na dapat po namin maintindihan. Maraming salamat po Diyos sapagkat ito po yung nagbigay po sa amin na dapat kami magalak, lalo na ang Kristiyano, kahit kami po ay sugatan, kahit kami po ay salat sa lahat ng bagay. Or even Lord, they denied us. Hindi kami maintindihan ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Sino man o Diyos na nakakasalunod ay meron kaming pribileyo magsaya. Sapagkat alam po namin kung ano ang sinasabi ng Biblia ay po yung aming pinatalaman. Maraming salamat po Diyos. Sana yung pribileyo na mangaral ay samantalayan po namin po as we enjoy our salvation. Maraming salamat po sa pangunawa na ibigay po sa Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen.